Chairman Cheng, naririnig ko na ang iyong tunay na anak na si Cheng Ruoking nagbuntis ng hindi kasal at tinapos ang relasyon ninyong ama at anak. Ilang taon nang lumayas sa bahay. Totoo ba ito? Nagbuntis ng hindi kasal. Kung gayon, Chairman Cheng, hindi ba't malapit na kayo maging lolo? Chairman Cheng, sabihin ninyo sa amin. Mga kababayan, huwag kayong maniwala sa mga chismis. Si Ate Ruoking ay hindi nagbuntis ng hindi kasal, Chairman Cheng, at wala ring apo. Nahanap na si Lolo. Lolo, sa wakas nakita tuwan-tuwan. Lolo. Ginong Cheng, talaga? Ito ba ang kay Miss Ruoking, tunay na anak na babae? Ang apo mong babae? Bata. Nagkakamali ka ng tao, hindi ako ang lolo mo. Hindi nagkakamali si Tuan-Tuan ng tao. Ikaw ang lolo ni Tuan-Tuan. Tatay Cheng, sa tingin ko ang batang ito ay sinasadya lang maggulo. Magsisimula na ang press conference. Tara na, pasok na tayo. Tita, hindi naloloko si Tuan-Tuan. Siya ang lolo ni Tuan-Tuan. Ikaw, maliit na sinungaling. Mag-ingat ka, tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Tita, huwag kang tumawag ng pulis. Hindi sinungaling si Tuan-Tuan. Sabi ni Mama, magiging mabuti ang lolo kay Tuan-Tuan. Hindi ako aarestuhin ng pulis na tito. Ikaw? 5 na lang minuto ang natitira. Tara na, pasok na tayo. Sige, bata. Magmadali ka, umuwi ka na. Hanapin mo ang nanay mo. Lolo, huwag kang umalis. Si Mama ang nag-utos sa akin na pumunta. Ang nanay mo. Ano ang pangalan ng nanay mo? Lolo, ang pangalan ng nanay ko ay... Kahit ano ang pangalan ng nanay mo, tiyak na nagkakamali ka ng tao. Umalis ka na agad. Hindi nagkakamali si Tuan-Tuan ng tao. Ikaw si Cheng Xiaoting, ang lolo ni Tuan-Tuan. Lolo, hindi ka naniniwala sa sinasabi ni Tuan-Tuan. Ipapakita ni Tuan-Tuan sa iyo ang larawan. Ito ang larawan ng nanay ko. Layas dyan. Binabalaan kita. Anak, wag mo na kaming guluhin. Wala kaming oras para makipaglaro sa'yo. Yang walang kwentang biro mo. Ito ang larawan ni Mama. Wanwan, ano bang ginagawa mo? Tay, manloloko lang yung batang yan. Tara na sa taas. Kung hindi tayo aakyat ngayon, hindi na tayo aabot sa presscon. Alam ko na. Bigyan mo ng pera yung bata. Sige. Anak, pera lang naman ang gusto mo, di ba? Heto na, tama na yan. Nakuha mo na ang gusto mo. Kunin mo yan at umalis ka na. Pasensya na, Mama. Kasalanan ko lahat. Nasira pa ang larawan mo dahil sa akin. Hindi ako nakilala ni Lolo. Umuulan ng pera. Umuulan ng pera. Bilisan mo, pulutin mo. May isa pa doon. Bakit nawala? Yan doon. Anak ng sino to? Gusto mo bang mamatay? Anong turo sa'yo ng magulang mo? Di ka ba marunong tumingin sa daan? Pasensya na po, Tito. Hinahanap ko po yung larawan ng nanay ko. Tinangay po ng hangin kanina. Ay, ang cute. Patay na pala buong pamilya mo. Malas ko naman at nakita kita ngayon. May lolo po ako. Maligayang pagdating sa product launch ng Cheng Group. Sa event na ito, ipapakita ng Cheng Group ang pinakabagong teknolohiyang kanilang binuo. Ito ang unang malaking pagbabago sa teknolohiya nila sa loob ng 6 na taon. Okay, ngayon naman ang Q&A session para sa media. Magandang araw po, Chairman Cheng. May nabalitaan po kami na ang Cheng Group ay magkakaroon ng business alliance through marriage sa G Group. At ang napag-usapan pong ikakasal ay ang mismong anak ninyo, si Cheng Ruoking. Pero ayon sa chismis, 6 na taon nang nawawala si Miss Ruoking. At ang adopted daughter ninyo, si Jiang Wanwan, ang papalit sa kanya sa marriage alliance sa G Group. At siya rin po ang magmamana ng lahat ng ari-arian ng Cheng Group. Totoo po ba ito? Yung bata kanina. Pa, Lolo, tingnan mo regalo sa iyong kaarawan. ipapakita sa iyo ni Tuan-Tuan yung larawan. Yung batang yun, medyo kahawig ni Ruoking. Baka nga anak ni Ruoking yun? Tatay Cheng, anong nangyari sa'yo? Ikaw naman ang magsalita.
Hindi ko rin alam. Saan nyo narinig yan? Mga maling chismis. Ang anak kong si Cheng Ruoking hindi nawawala. Siya, nag-aral lang siya sa ibang bansa. Pagkalipas ng ilang buwan, uuwi na siya. Sa oras na yon, isasama ko siya para makilala kayong lahat. Pakiusap, huwag na kayong magkakalat ng maling balita. Tungkol naman sa mana, ang Cheng Group, ako ang nagtayo niyan. Kaya ang ari-arian ay ibibigay ko lang sa aking anak. Talagang ayaw pa rin nitong tao na talikuran si Cheng Ruoking. Kung ibibigay mo lahat ng iyong ari-arian sa taong yon, gagawin kong hindi mo na siya makikita kailanman. Oo nga. Kapag umuwi na si Miss Ruoking, magkakaroon ng press conference. Siguradong iimbitahan kayong lahat. Sa oras na yon, inaanyayahan ang lahat ng mga kasamahang mamamahayag. Ruoking, nasaan ka ba talaga? Hanggang kailan mo ba ipagpapatuloy ang pagiging pasaway mo? Imbestigahan mo. Gusto kong malaman kung sino ang nagbunyag sa mga mamamahayag tungkol sa pagkawala ni Ruoking. Sige, Oo. Yung batang yun sa baba kanina, puntahan mo kung nandyan pa. Dalhin mo siya rito. mandaraya lang yung batang yon. Hindi na kailangang makipagkita pa. Wanwan. Bakit ganyan ka sa isang bata? Wala. Sa tingin ko lang ang daming manloloko ngayon. Marami ngayon gumagamit ng bata para manloko. Kaya ganoon ang reaksyon ko. Pupunta na ako agad. Paano mo malalaman kung hindi mo itatanong ng maayos? Bilisan mo. Lola, nakita mo ba ang mga piraso ng isang larawan? Nandun ang nanay ko. Wala, umalis ka dyan. Huwag kang makagambala. Tita, nakita mo ba ang isang larawan? Kaninong bata to? Hindi ko nakita. Umalis ka. Ate, nakita mo ba ang isang larawan? Tito, mga ganito kalaki ang piraso. Umalis ka. Hindi ko nakita. Yung batang yon hindi pa pala umalis. Guard. Yung bata, bakit nandito pa? Hindi naman ito ampunan. Hayaan mo ang isang bata na maglibot-libot sa harap ng kumpanya. Bagay ba yon? Paalisin mo siya agad. Opo. Hoy bata, umalis ka na. Hindi ito lugar para sa'yo. Tito, naghahanap ako ng larawan. Hindi ba't nakita mo na lahat? Umalis ka na. May isa pang hindi ko nakikita. Tito, pwede ba kitang samahan sa paghahanap? Mukhang nababaliw ka na, bata. Umalis ka dyan, wala akong oras para sa kalokohan mo. Kung hindi ka aalis, ipapahuli kita. Narinig mo ba? Huwag mong ipahuli si Tuan-Tuan. Alis na si Tuan-Tuan. Bata, kahit sino ka man, huwag mong isiping makikita mo ang matandang yon. Tatay Cheng, inimbestigahan ko. Yung batang yon talagang sanay na sa panloloko. Marami na siyang naloko. Mukhang sobra lang ang iniisip ko. Kahit noon pa man, kung ipinanganak ni Ruoking ang bata, hindi niya papayagan na mag-isa lang ang bata ang hahanap sa akin. Nanay, pasensya na nawala ni Tuan-Tuan ang larawan mo. Ang bango. Gutom na ako. Wala pa akong kinain buong araw. Tito, pwede ba akong kumuha ng isang siopaw? Siyempre naman, anak, anong palaman ang gusto mo? Yung unang gusto ni Tuan-Tuan. Gulay ang palaman? Sige, ibabalot ko na ito para sa iyo. Salamat, Tito. Bayad muna. Wala akong pera. Walang pera, kumakain pa ng siopaw? Umalis ka dyan, huwag kang makahadlang sa negosyo ko. Nanay, wala akong perang pambili ng siopaw. Sobrang gutom na ako. Anak, anong gusto mong kainin? Bibilhan kita niyan. Nanay, gusto ko ng malaking chicken leg. Matakaw. Nanay, miss na kita.
Hoy, sige. Papunta na ako. Bakit may bata pa rito? Walang nagmamahal sa kanya. Dalawang araw nang hindi kumakain. Gutom na ako. Bilis, bilis. Dumating na ang pagkain. Gutom na ako! Umalis ka. Batang walang nagmamahal. Ang lakas ng loob mong manggulo sa teritoryo namin at mang-agaw ng pagkain. Hoy, kuya, tingnan mo. May maliit na babae doon. Ito na ang trabaho natin. Tara na. Tara na. Anak, naghahanap ka ba ng pagkain? Marumi ang basurahang ito, ang dumi-dumi. Anong masarap ang makikita mo rito? Alam ni Tito kung saan may masarap na pagkain. Samahan kita ni Tito. Gusto mo? Okay ba? Tara na nga. Hindi ba ito yung bata na ipinakita sa akin? Ang kwintas na ito. Ito ang kwintas na ibinigay ko kay Rocking. Hindi ba't sabi mo dati, gusto mo talaga ang mga gawa ng designer na ito? Buksan mo at tingnan. Kwintas na dinisenyo ni Longjia at espesyal na custom made pa, isa lang ito sa buong mundo. Nagustuhan mo ba? Gusto ko, Papa, mahal na mahal kita. Ito ang kwintas na ibinigay ko kay Rocking. Hindi ba ang batang iyon na si Tuan-Tuan, talagang anak nga ni Rocking? Chairman Cheng, ano na ang gagawin natin ngayon? Magpadala ng mga tao. Kahit baligtarin natin ang lupa sa loob ng 10 kilometro, hahanapin natin ang batang iyon. Opo. Oh, dito na. Tito, hindi na ako gutom. Gusto ko nang umuwi. Mabait ka. Nandyan sa loob ang masarap na pagkain. Tara na, pumasok na tayo. Nagsisinungaling kayo. Wala namang masarap na pagkain dito. Ang dilim-dilim sa loob. Ayaw pumasok ni Tuan-Tuan. Ang batang ito matalino pala. Ano naman kung matalino? Nasa kamay ko pa rin. Saklolo, saklolo! Huwag kang sisigaw. Kung marunong kang sumunod, mabuti. Kung hindi, magdusa ka. Sasagipin ako ng lolo ko. Pakawalan ninyo ako agad. Lolo mo? Sabihin mo nga sa akin, sino ba talaga ang lolo mo? Tingnan ko kung gaano kalakas ang kaya niyang gawin para sagipin ka. Si Cheng Xiaoting ang lolo ko. Sasagipin niya ako. Ano? Ang pinakamayaman sa Jiangcheng, lolo mo? Ako na nga ang lolo mo. Gamitin ang lubid at itali siya. Sige. Ang batang ito, nagkakaproblema na yata sa pag-iisip. Gusto pang maging apo ng pinakamayaman sa Jiangcheng. Mama, natatakot na ako. Bro, may bagong dating ngayon. Oo, maganda ang itsura. Malamang mabebenta ng mahal. Maboy, hihintayin kita dito. Chairman Cheng, May balita na ba kay Tuan-Tuan? kakakuha lang sa CCTV. Chairman Cheng, tingnan ninyo. May dalawang lalaki na nagdala kay Tuan-Tuan mula sa loob ng eskinita. Nasa isang abandonadong bodega na ngayon. Ano? Pumunta ka agad sa bodega. Opo. Hoy, dumating na si Kuya Wang. Kuya Wang, ito yung bagong dating ngayon lang. Tingnan mo. Mukhang maganda tong bago ah. Maganda naman ang itsura. Ang problema, hindi matalino. Lagi niyang sinasabi, lolo raw niya ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Alam mo yon? Hoy, munting bata. Sinasabi mo bang si Cheng Xiaoting ang lolo mo? Totoo ba yan? Sabi ng nanay ko, lolo ko talaga siya. Ang galing ng nanay mong magsinungaling sa'yo. Kung ganun ang pag-uusapan, edi dapat lolo na rin ako niya. Hindi nagsisinungaling ang nanay ko. Ikaw, munting bata, makinig ka.
Kung susunod ka ng maayos, ibebenta kita ng mahal at bibilhan pa kita ng candy. Kung hindi, kumagat ka sa akin. Ang tapang mo pala. Ngayon din, papagalitan kita. Bilisan mo ang takbo. Opo. Nanay? Huwag kang umiyak. Tumahimik ka. Bubugbugin natin yan ngayon para matuto siyang sumunod. Tama. Kunin mo yung latigo. Papatayin kita. Tigil. Bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Anong gagawin mo? Chairman Cheng. Hulihin ninyo sila. Lolo, alam ni Tuan-Tuan, hindi mo ako pababayaan. Tuan-tuan, huwag kang matakot, Tuan-tuan. Narito na ang lolo mo para iligtas ka. Tuan-tuan, kumusta ka? Lolo, antok na ako at pagod na pagod. Hala, Tuan-tuan, Tuan-tuan. Huwag ninyong galawin ang apo ko. Mukhang gusto ninyong mamatay. Bigyan ninyo sila ng leksyon. Sa mga basura ng lipunan na tulad nila, huwag kayong magpadaig sa awa. Opo. Tuan-tuan, gising na. Doktor, kumusta na si Tuan-tuan? Chairman Cheng, mga galos lang po ito. Wala pong malubha. Pero nitong mga nakaraang araw, ang bata malamang mag-isa lang siya nagpagalagala sa labas. Marami siyang pinagdaanan. Medyo malnourished na nga siya. Kasalanan ko itong lahat. Kung noon pa lang, naniniwala ako kay Tuan-tuan, hindi sana niya naranasan ang lahat ng ito. Chairman Cheng, lumabas na ang resulta ng DNA test. Kayo po at si Tuan-Tuan. Talagang magkadugo. Anak nga talaga ni Rooking. Kaya pala nung una ko siyang makita, pamilyar na pamilyar siya sa akin. Kamukha niya nung bata pa si Rooking. Chairman Cheng, ipinakita rin ng check-up na may heart condition po ang young miss. Buti na lang at ligtas siya ngayon. Kung sakaling inatake siya noong nakidnap siya, bigla siyang inatake. Hindi natin maisip kung ano ang mangyayari. Tuan-tuan. Pasensya na sa lolo mo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ng lolo mo na hanapin ang pinakamagaling na cardiologist sa buong mundo para gumaling ka. Papa Cheng, narinig ko po, may apo na kayong nakilala. Buti na lang dumating ka. Tatanungin sana kita. Nung pinasuri ko sa iyo ang pagkatao ni Tuan-tuan, bakit hindi mo agad nalaman ang totoo? At sinabi mo pa sa akin na sinungaling si Tuan-tuan? Sabi sa akin, sinungaling daw si Tuan-tuan. Itong maliit na batang babae, totoo palang anak ni Cheng Ruoqing. Tatay Cheng, kasalanan ko po lahat. Ako ang naniwala sa gwardiya noon. Hindi lang niya pinalaya si Tuan-tuan. Sinabi pa niya sa akin na si Tuan-tuan ay isang maliit na sinungaling. Nadaya rin ako niya. Huwag kang magalit, okay lang ba? Kuya Cheng, tama po. Ang bagay na ito ay hindi maayos ang pagkagawa ni Wanwan. Pero hindi niya naman sinasadya. Patawarin mo na siya ngayon. Oo nga po, Tatay Cheng. Hindi ko talaga inakala na bigla kang magkakaroon ng apo. Ate Ruoqing, bakit hindi mo man lang sinabi ng maaga? Huwag na, hindi na natin pag-uusapan pa ito. Tanggalin mo ang gwardyang iyon. Hindi kailangan ng Chengxi ng ganyang klaseng tao. Opo. Itong matandang ito, ang lakas ng pagtatanggol sa maliit na batang ito. Kapag bumalik si Cheng Ruoqing, wala na akong pwesto. Mukhang kailangan kong maghanda ng maaga. Lolo. Tuan-tuan, gising ka na. Sabihin mo sa lolo, saan ka pa masama ang pakiramdam? Wala na, mas mabuti na po ako ngayon, Lolo. Salamat, Lolo. Anak, kasalanan ng lolo. Kung noon pa sana ako naniwala sa sinabi mo, Tuan-tuan, hindi ka sana nagdusa ng ganito. Lolo, huwag kang magsisisi. Mais naman po ako ngayon, di ba? Ang talino talaga ng apo kong si Tuan-tuan. Sa ngayon, sumama ka na sa lolo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng magagandang bagay sa buong mundo. Tama si Mama. Siguradong magiging mabuti sa akin si Lolo. Si Mama ang nag-utos sa iyo na hanapin ako, di ba? Kung gayon, sabihin mo sa lolo, nasaan si Mama? Kapag tinanong ka ni Lolo kung nasaan si Mama, sabihin mo lang, Nasa si Mama? kung tanungin ka ni Lolo kung nasaan si Mami, sabihin mo lang di mo alam. Huwag mong sasabihin kay Lolo na patay na si Mami, ha? Bakit hindi sinabi ni Mami kay Lolo?
Kasi kung malaman ni Lolo, siguradong masasaktan siya. Ayaw masaktan ni Mommy si Lolo, ha? Gets na ni Tuan-Tuan. Lolo, si Mommy ay nasa malayong lugar. Malayong lugar? Saan yon? Tuan-tuan, sabihin mo kay Lolo, nasaan si Mami, okay ba? Tuan-tuan, sinadya bang ipinagbawal sa'yo ni Mami na sabihin sa akin, ganun ba? Ginoong Cheng, may sakit sa puso ang bata. Huwag na lang kayong magtanong ng mga nakaka-stress na bagay. Sige. Kung ayaw mong sabihin tuan-tuan, hindi na magtatanong si Lolo. Kapag gusto mo nang magsalita, kapag handa ka na, saka mo sabihin, okay ba? Ayaw talagang magsalita ng bata. Siguradong utos yan ni Rocking, itinapon lang niya ang maliit na batang ito sa labas. Ano ba naman ang iniisip niya? Bigla na lang ibinalik ni Ate Rocking ang bata dahil kaya nagkasakit si Tuan-Tuan, ayaw na niyang alagaan. Umalis ka, masamang tita. Hindi ayaw alagaan ni Mommy si Tuan-Tuan. Okay, huwag kang magalit tuan-tuan. Naniniwala si Lolo sa'yo. Umalis na muna kayo, huwag muna kayong pumunta sa ospital. Pero Tatay Cheng, Kuya Cheng, sige, hindi na muna kami makakaabala. Rocking, itinapon mo talaga ang sarili mong anak? Hindi inaasahan ng tatay mo na ganito ka na pala. Munting tuan-tuan. Paglabas natin sa ospital, bibilhan ka ni Lolo ng maraming magagandang damit, okay ba? Boss Cheng, ayon po sa gusto ninyo, pinili na po namin ang lahat ng damit sa mall na bagay sa 6 na taong gulang na batang babae. Narito na po ang lahat. At ito rin po, mga hair clip, kwintas at bag. Ang pinakamahal na mga bagay sa Jiangcheng ay narito na. Ibalot mo ang lahat. Tuan-tuan, gusto mo ba ang mga damit na ito? Gusto. Salamat, Lolo. Basta't ang apo kong si Tuan-tuan ay masaya at kontento, sapat na yon para sa Lolo. Ang bait-bait ni Lolo kay Tuan-Tuan. Kapag malaki na ako, gagantihan ko si Lolo. Ang apo kong ito, ikaw ngayon ang pinakamamahal na kayamanan ng pamilya Cheng. Hindi kailangan ng Lolo na gantihan mo ako. Sa hinaharap, kung ano man ang gusto mo, sabihin mo lang sa Lolo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, ayos ba? Boss Cheng, hindi ko akalain na mayroon kayong napakagandang apo. Ito ang anak ng anak kong babae, si Rocking. Sa tamang panahon, magdadaos ako sa Jiangcheng ng pinakamalaking salusalo para siya ay kilalanin. Gusto kong malaman ng lahat ng tao sa Jiangcheng na ang aming pamilya, ang mga Cheng, ay nagkaroon na ng isang napakagandang munting prinsesa. Boss Cheng, nakahanda na po ang sasakyan sa labas. Sige, tuan-tuan, uwi na tayo. Ang gaganda ng mga bulaklak at narito ang paborito ni Mama, ang mga carnation. Gusto kong bumili para kay Mama. Tuan-tuan, anong problema? bata, gusto mo bang bumili ng bulaklak? Lolo, gusto kong bumili ng isang bukete ng bulaklak. Pwede ba para kay Mama? Lolo, gusto kong bumili ng bulaklak. Pwede bang ibigay kay Mama? Ganon ang ginawa ni Rocking sa kanya, ni hindi man lang siya nagtatanim ng galit. Ang batang ito si Tuan-Tuan, napakabuti talaga ng puso. Kung gusto mo, bilhin mo na. Salamat, Lolo! Anong bulaklak ang gusto mong bilhin, anak? Tita, gusto kong bumili ng isang bouquet ng carnation. Sige anak, kunin ko para sa'yo. Hawak mo na, anak. Salamat, Tita! Walang anuman. Lolo, tingnan mo. Ang ganda ng carnation. Kapag nakuha ito ni Mama, magiging masaya siya ng todo. Maligayang araw ng mga ama. Ang bango. Salamat anak kong mabait. Gusto mong ibigay ang bulaklak na ito kay Mama, tama ba? Kung gayon, samahan na kita, okay lang ba? Hindi pa napapasaya ni Tuan-Tuan si Lolo. Hindi pa pwedeng malaman niya ngayon. Nasaan si Mama? Lolo, gusto ni Tuan-Tuan na mag-isa. Gusto ni Tuan-Tuan na siya na lang ang magdala, pwede ba? Matalino ang batang si Tuan-Tuan. Tiyak inutusan siya ni Rocking na huwag magbigay ng kahit anong impormasyon. Hi Rocking, pagkalipas ng napakaraming taon, galit ka pa rin sa akin. Hanggang kailan?
Ngayon, iniwan mo pa si Tuan-Tuan. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Ano ba talaga ang laman ng isip mo? Pwede. Samahan ka na lang ng lolo mong he. Sige! Ginoong Cheng, uwi na po ba tayo sa opisina? Sundan mo yung kotse sa unahan. Gusto kong makita kung saan talaga nakatira si Ruoking. Opo. Kakaiba. Hindi ba't pupunta si Tuan-Tuan kay Ruoking? Bakit papunta ang sasakyan sa sementeryo? Tita, ito po si Tuan-Tuan. Bulaklak po ito para kay Mama. Pakiusap po, tita. Ilagay niyo po ito sa puntod ni Mama. Sige, ang bait-bait talaga ng tuwan-tuan natin. Oo nga pala, sabi ng mama mo noon, hanapin mo ang lolo mo. Nakita mo na ba siya ngayon? Nakita na po ni Tuan-Tuan ang lolo niya. Tama po si Mama. Mabait po sa akin si Lolo. Itong mga carnation na ito, binili po ito ni Lolo. Mabuti naman, nakita mo na ang lolo mo, siya na ang mag-aalaga sa'yo mula ngayon. Yung lolo mo, alam na ba niya na pumanaw na ang mama mo? Hindi pa po alam ni Lolo. Natatakot si Mama na masaktan si Lolo, kaya pinagbawalan niya akong sabihin. Hindi maitatago ang apoy sa papel. Sa bandang huli, malalaman din yan ng lolo mo. Hintayin ko pong tanggapin na ako ng buo ni Lolo, saka ko po sasabihin kay Lolo. Saka ko po sasabihin kay Lolo ang tungkol kay Mama. Para kapag nandito ako sa tabi ni Lolo, hindi na siya masyadong malulungkot. Ang bait-bait talaga ng tuwan-tuwan natin. Naniniwala akong kapag nandyan ka, ang galing-galing na batang yan, sa tabi ng lolo mo, magiging masaya talaga siya. Mamaya, ako na ang maglalagay ng mga bulaklak para sa mama mo. Okay lang ba? Salamat po, tita. Tuan-Tuan. Anong ginagawa mo rito? Tuan-Tuan. Anong ginagawa mo rito? Lolo. Bakit? Ikaw ba ang lolo ni Tuan-Tuan? Kumusta po? Ako po si... Lolo kaibigan ito ni Mommy. Ninang ko po siya. Dumalaw po ako ngayon para sa kanya. Kaya pala bumili ng bulaklak si Tuan-Tuan ay para sa ninang niya. Opo, para po sa ninang ko. Tama si Tuan-Tuan. Kung kaibigan ka ni Cheng Ruoking, pakiusap, sabihin mo sa kanya, ang isang taong kayang iwanan ang sarili niyang anak ay hindi karapat-dapat maging ina. Kung ayaw na niyang alagaan si Tuan-Tuan, ako na ang bahala sa kanya. Kung gusto niyang makita si Tuan-Tuan sa hinaharap, kailangan niyang humarap muna sa akin. Hindi ganon si Ruoking. Ano siya? Siya ang umalis sa bahay. Siya rin ang nag-iwan sa anak. Si Ruoking kasi... Huwag na. Malalaman mo rin balang araw. Tuan-Tuan, uwi na tayo? Paalam, Ninang. Paalam. Lolo, galit ka ba kay Mommy? Nagmatigas ang nanay mo. Umalis sa bahay ng ilang taon. Ngayon walang responsibilidad, iniwan ka pa. Ano sa palagay mo, dapat ba akong magalit? Kung si Mommy ay pumunta sa malayong lugar at hindi na makabalik? Di wag na siyang bumalik kailanman. Para wala na akong anak na babae. Lolo, gusto mo bang bumalik si Mommy? Ang nanay mo, ayaw niyang bumalik. Matigas talaga ang ulo niya mula pagkabata. Tuan-Tuan, huwag kang maging matigas ang ulo tulad niya, ha? Opo. Kung makita mo ulit si Mommy, magagalit ka ba? Siyempre magagalit ako. Talagang galit pa rin si Lolo. Yung balita tungkol kay Mama, hindi mo na sasabihin sa kanya. Kapag hindi na siya galit, saka ko sasabihin, Lolo. Ruoking. Natagpuan na ni Tuan-Tuan si Lolo. Maayos na ang lahat ngayon. Maaari ka nang magpahinga ng payapa. Pero, parang hindi pa rin siya kontento sa'yo, no? Kung sakaling malaman niyang wala ka na, masasaktan siya ng husto siguro. Pero kahit na hindi siya kontento sa'yo, inalagaan niya ng maayos si Tuan-Tuan. Mabait at masunurin din si Tuan-Tuan. Siya ay isang mabait at minamahal ng lahat. Naniniwala akong sa pangangalaga niya, sa pangangalaga ng tatay mo, lalaki siyang malusog at masaya. Ruoking? Huwag kang mag-alala. Sige na Tuan-Tuan, oras na para matulog. Halika, yakapin mo itong kuneho habang natutulog.
Anong nangyari, Tuan-Tuan? Malungkot ka ba? Lolo, namimiss ko si Mama. Matagal na yon. Kahit na iniwan ka ni Rooking, miss na miss mo pa rin ang nanay mo. Tuan-tuan, desisyon ng nanay mo ang lahat ng ito. Pinili niyang iwan ka. Pinili niyang hindi na bumalik. Kung babalik man siya, maaari kang lumaki sa pangangalaga ng nanay mo, hindi tulad ngayon. Hindi mo alam kung nasaan ang tatay mo, wala rin sa tabi mo ang nanay mo. Pero okay lang. Kahit hindi na bumalik ang nanay mo si Lolo, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang pagmamahal sa buong mundo. Okay ba? Ang bait-bait mo talaga, Lolo. Ang matanda, nagpatulog na ulit sa batang babae. Balita ko, ang matanda ngayon, sumunod sa batang babae para hanapin si Cheng Ruoking. Pero wala rin siyang nahanap. Mas mabuti pa, hindi na siya makahanap. Ang batang babae na Cheng Ruoking, Nanay. Pero simula nang dumating ang batang babae sa bahay ng Cheng, ang matanda, nakatuon lang ang isip niya sa kanya. Sa mga araw na ito, talagang nakalimutan ang pagiging namin ng mag-ina, ang kasal namin ni Hanlin, malapit na, wala man lang siyang ginawa. Kailangan ba talagang hintayin ang pagbabalik ni Cheng Ruoking? talaga gawa ni Cheng Ruoking. Sa panahon ngayon, ipinabalik ang batang babae para subukan ang pag-iisip ng tatay niya para malaman kung tatanggapin ng matanda ang batang babae na hindi alam kung sino ang tatay niya. Tama ka, nanay. Sa tingin ko, si Cheng Ruoking gusto niyang bumalik. Pero masyado siyang matigas ang sinabi noon. Hindi siya makabalik dahil sa pride, kaya ginamit niya ang batang babae para subukan ang limitasyon niya. Sa anumang paraan, kahit ano ang dahilan, ang batang babae ay hindi dapat bumalik sa bahay ng Cheng. Dapat siyang paalisin. Tuan-tuan, Lolo, pupunta ako sa opisina ngayong umaga. Ikaw lang ang mag-isa sa bahay. Anong gusto mong kainin? O gusto mong laruin? Maghanap ka sa mamamahala. Nakuha mo? Nakuha ko! Sige, tuan-tuan, bye. Bye, Lolo! Gusto mo ng prutas, batang babae? Hihiwain ko para sa iyo, okay? Salamat, mamamahala! Tuan-tuan, mag-isa ka sa bahay. Nababagot ka? Dadala kita ng Tita Lee para maglakad-lakad, okay? Okay. Tuan-tuan, tingnan mo doon. May isang munting pusa. Nakakalungkot siya. Kunin mo siya, okay? Okay, kunin ko ang munting pusa para alagaan sa bahay. Sige, kunin mo. Paumanhin, Boss G. May batang biglang tumakbo sa harap. Nandyan na ang bahay ng pamilya Cheng. Dito na lang ako bababa. Sige po. Ikaw pala yung batang biglang sumulpot. Ano yung ginagawa mo rito? Tito, sabi ni Lola Lee, may pusa raw dito. Gusto daw ni Tuan-Tuan na dalhin sa bahay yung pusa para hindi na raw ito magpagalagala. Hindi ko inaasahang ang batang ito ay napakamaawain pala. Bata, buti na lang ngayon ay ako ang nakasalubong mo. Sa susunod, bago ka tumawid, tingnan mo muna kung may sasakyan sa magkabilang side. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan na po ni Tuan-Tuan. Salamat po, Tito. Ang batang ito, bakit ba nagbibigay ito sa akin ng pamilyar na pakiramdam? Si Hanin pala yung nakauwi. Pumunta ka sa bahay ng pamilya Cheng para hanapin si Wanwan, di ba? Hindi. May problema sa kontrata ng proyekto ng kumpanya. Pumunta ako para kausapin si Chairman Cheng tungkol sa mga detalye. Ganun ba? Si Kuya Cheng, pumunta na siya sa opisina. Baka gusto mong maghintay dito, kumain muna ng tanghalian bago mo siya hanapin. Ikaw at si Wanwan ang tagal na ninyong hindi nagkikita. Lagi niyang inaasam ang iyong pagbabalik. Araw-araw hindi siya makakain ng maayos. Hindi na kailangan. May mahalagang bagay ako kay Chairman Cheng. Kaninong anak itong batang ito? Hanlin,
Kung may mahalagang bagay ka kay Kuya Cheng, dali, puntahan mo na siya. Huwag mong patagalin ang mahalagang usapan. Kung kaninong anak man ito, hindi iyan importante. Lola Lee, bakit mo hindi sinabi kay Tito kung sino ako? Huwag kang makagambala sa trabaho ng tito, bata. Kung ganoon, ikaw na lang ang magsabi, bata. Kaninong anak ka ba? Ako po ay anak ng pamilya Cheng. Si Mami Cheng, Rocking po ang nanay ko. Ano? Ano? Rocking, alam mo ba talaga kung sino ako? Alam ko. Rocking, hindi mo naman talaga ako mahal. Bakit mo ako ginanoon noon? Ngayon, may iba ka ng lalaki at may anak na kayo. Tito, pupunta ka ba para hanapin si lolo ko? Oh, Tito, pwede ba akong isama habang hinahanap siya? Miss na miss ko na si lolo. sige na nga. Hanlin, tandaan mo, bumisita ka kay Wanwan kapag may time ka ha. Miss na miss ka na ni Wanwan. Tara na. Kanina mo sinabing, anak ka ni Cheng Rocking? Tito, kilala mo ba ang nanay ko? Nasaan na ngayon ang nanay mo? Bawal daw sabihin ni mama kung nasaan siya. So hindi pa pala nakabalik si Rocking mula noong umalis siya. Yung tatay mo, nasaan ang tatay mo? Wala akong tatay. Simula bata pa ako, kasama ko na si mama. Walang tatay? Posible bang si Tuan-Tuan ang tunay na anak ko kay Rocking? Lolo. Nandito na si Tuan-Tuan. Lolo, miss na kita. Miss na rin kita, Tuan-Tuan. Pagod ka na sa trabaho, Lolo. Ito ang prutas na dala ko para sa'yo, Lolo. Ang bait-bait mo naman, Tuan-Tuan. Paano mo nalaman na gusto ko ng prutas ngayon? Kapag kinain mo to, Lolo, hindi ka na masyadong mapapagod sa trabaho. Kailangan ko kayang magpasalamat sa ating maliit na Tuan-Tuan. Chairman Cheng. Hanlin, nakabalik ka na pala. Opo, Chairman Cheng, ang pangunahing dahilan ng pag-uwi ko ay dahil nabasa ko sa balita na magpapakasal ako kay Jiang Wanwan. Ang ating dalawang pamilya ay nagkasundo nang bata pa kayo. Pero alam mo naman, nagalit sa akin si Rocking. Umalis ng bahay ng matagal at ayaw pang bumalik. Masyado siyang pasaway. Wala na akong magagawa para sa kanya. Pero ang kasunduang ito ay hindi na dapat patagalin pa. Sakto, pareho nang nasa tamang edad ikaw at si Wanwan. Sa tingin ko magandang pagpipilian na magkatuluyan kayong dalawa. Para hindi masayang ang napagkasunduan nating mag-anak. Ano sa tingin mo? Chairman Cheng, baka hindi ko pumatupad ang inyong inaasam. Hindi ako magpapakasal kay Jiang Wanwan. Ano, naghihintay ka pa rin kay Rocking? Hindi siya karapat-dapat na hintayin ng ganito katagal. Lolo, huwag mong sabihin yan tungkol kay mama. Hindi ganon ang mama ko. Huwag mong sabihin yan tungkol sa nanay ko. Hindi ganon ang nanay ko. Ano ang masasabi mo tungkol sa nanay mo? Anong klaseng tao siya? Mahirap ang buhay ng nanay ko. Marami na siyang pinasukan na trabaho. Uy, hello, patingin naman. Hello, alamin ninyo. Uy, hello, tingnan ninyo po. Para mapagamot ako ni Tuan-Tuan, nagtinda pa siya ng merienda. Nanay. Tuan-Tuan, anong ginagawa mo rito? Sa susunod, kapag ganito kalakas ang ulan, huwag ka nang hahanap sa nanay. Alam mo bang delikado yan? Mag-isa kang naglalakad sa daan, napakadelikado. Mag-aalala ang nanay. Tingnan mo, basa ka ng lahat. Kung magkakasakit ka pa, masasaktan ng sobra ang nanay. Kanina, wala kang payong, kaya sinundo kita. Ang bait mo talaga, Tuan-Tuan. Mahal na mahal kita ng nanay. Binibigyan niya ako ng paborito kong candy. Binibilhan pa niya ako ng pinakamagandang damit. Sabi niya, lahat ng meron ng ibang bata, meron din ako. Anong gusto mong kainin, anak? Bibilhan kita ng nanay. Nanay, gusto kong kumain ng malaking chicken leg. Gutom na gutom ka na naman. Ang nanay ang pinakamabait sa mundo sa akin. Kung napakabait sa'yo ng nanay mo, bakit kanya iniwan? Masama ba ang trato ko sa'yo? Hindi ako iniwan ng nanay ko. Wala siyang magawa. Anong ibig mong sabihin sa wala siyang magawa? Para sa akin, hindi siya responsable. Bigo siya bilang anak, lalo na bilang ina.
Sa buong mundo, may ina bang nag-iiwan ng sariling anak? Masamang lolo! Huwag mong sasabihin yan tungkol sa nanay ko! Mabait ang nanay ko! Napakabait niya sa akin! Masama kang tao! Ayoko nang maging lolo kita! Kung napakabait sa'yo ng nanay mo, edi sabihin mo sa lolo, nasa na ba talaga siya? Patay na ang nanay ko. Ano? Tuan-tuan, anak, huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Sabihin mo agad kay lolo. Ano ang nangyari kay nanay? Wala na ang nanay ko. Tuan-tuan, totoo ba ang sinasabi mo? Totoo, hindi ako iniwan ng nanay ko. Matagal na siyang may sakit, hindi na niya ako maalagaan. Kaya pala si Rocking? Wala na talaga. Si nanay. Si nanay ang nag-utos sa akin na hanapin ka, lolo, di ba? Nasaan na si nanay? Lolo, pumunta ang nanay sa malayong lugar. Tuan-tuan, anong ginagawa mo rito? Lolo! Baka Kayo po si lolo ni Tuan-Tuan, di ba? Kumusta po? Ako po ang kaibigan ni Rocking. Lolo, ito ang kaibigan ni nanay. Siya ang ninang ko. Nandito ako ngayon para bisitahin siya. kaya pala bumili ng bulaklak si Tuan-Tuan para sa kanyang ninang. Ginoong Cheng, Kasalanan ko. Kasalanan ko na hindi ko agad napansin. Noong araw na iyon, si Tuan-Tuan ay nagdala ng bulaklak sa libingan. Dapat ay napansin ko na. Tuan-tuan, dalhin mo kami para makita ang nanay mo. Sige na. Tuan-Tuan, niloloko mo ba ako, lolo? Ang nanay mo ba? Ang nag-utos sa'yo para takutin ako? Sabihin mo sa nanay mo na naabot na niya ang kanyang layunin. Pwede na siyang bumalik. Lolo, kaya pumanaw na talaga ang nanay ko. Ginoong Cheng, mukhang alam na ninyo na pumanaw na si Rocking. Nandoon siya sa loob inilibing. Samahan ko kayo. Rocking. Dito siya inilibing. Si Rocking, talagang wala na siya. Rocking, Chairman Cheng. ang anak kong babae. Chairman Cheng, pakisuyo, tibayan ninyo ang inyong loob. Tatay. Maligayang araw ng mga ama. Wow. Ang sarap ng amoy. Salamat aking mahal na mabait na anak. Halika, maupo ka na. Ang mga putahe ngayon, ikaw lang ang gumawa? Siyempre naman. Oo nga, kaninang umaga pa sa kusina, abala ang binibini. Nako tatay. Tikman mo na. Sige. Kumusta? Masarap, napakasarap. Talagang anak ko. Unang beses magluto, ganito na ang kalalabasan. Binibigyan kita ng 2 thumbs up. Kapag nag-asawa na ang binibini, Chairman, lalo kayong mahihirapang bitawan. Ayoko ngang mag-asawa. Gusto kong habang buhay kasama si tatay. Anak ko. Sa hinaharap, mag-aasawa ka rin talaga. Pero kahit anuman ang mangyari, kapag may problema ka, ang iyong tatay ay palaging magiging sandalan mo. Tayo, hindi maghihiwalay. Tatay, mahal na mahal kita. Anak, kain ka na. Oo, sige. Ruoking, bakit ka bigla na lang umalis? Bakit hindi mo man lang ako huling nakita? Ruoking. Ang nangyari noon, wala ka pa ring paliwanag sa akin. Paano ka nakapag-alis ng ganun-ganun na lang? Chairman Cheng, Ayos lang ba kayo? Ruoking, hindi ba't matapang ka? Hindi ba't umalis ka sa bahay? Hindi ba't gusto mong patunayan sa akin na kaya mong mabuhay ng mag-isa? Bakit ka nandito? Patunayan mo sa akin. Lumabas ka. Lolo, huwag naman po kayong ganyan. Natatakot si Tuan-Tuan. Malulungkot si Mama kapag nakita niya ito. Tuan-Tuan, sabihin mo agad sa akin, sa mga nakaraang taon, paano kayo nabuhay ni nanay? Bakit namatay si nanay? Lolo, mahirap ang buhay ni nanay. alam mo ba, si Rocking sa mga nakaraang taon, paano siya nakaraos? Sabihin mo agad.
Mahirap ang buhay niya sa mga nakaraang taon. Nung buntis siya, nagtrabaho siya ng maraming trabaho mag-isa. Hello. Tingnan mo ito. Ayaw ko. Abala ako. Hello. Tingnan mo ito, Ay nako. Malaki na ang tiyan mo. Dapat magpahinga ka ng maayos sa bahay. Bakit ginagawa mo pa ito? Tama nga. Huwag kang mag-alala, baby. Kahit na mahirap at pagod si nanay, hindi kanya pababayaan. Sige na. Huwag ka nang umiyak, ha? Sandali na lang, baby. Pwede bang bilisan mo? Ay, sige. Nagmamadali ako. Sa mga nakaraang taon ni Ruoking, ganito ang kanyang naranasan. Hindi. Imposible ito. Siguradong niloloko ninyo ako. Ang anak kong babae ay isang mapagmataas na tao. Hindi niya gagawin ang mga bagay na iyon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nagsasagawa ba kayo ng dula? Si Ruoking ba ang nag-utos sa inyo na magdula para sa akin? Tama ba? Naniniwala na ako. Palabasin mo agad si Ruoking. Palabasin mo siya. Sige na. Director Cheng, patuloy ka pa bang nagbubulag-bulagan? Patay na si Ruoking. Imposible. Imposible ito. Hindi mamamatay si Ruoking. Hindi siya mamamatay. Ayoko ring maniwala. Ganun na lang ba namatay si Ruoking? Sige, ayaw ninyong maniwala ano. Ang death certificate ni Ruoking. Paano nangyari ito? Ruoking. Anak ko, Ruoking. Cheng Ruoking, talagang patay ka na. Ito ang kwintas na ibinigay ko sa Ruoking. Dad, bakit mo ako tinawag? Hindi pa ako tapos sa homework ko. Heto, noon sinabi mo, gustong gusto, ang gawa ng designer na ito. Buksan mo at tingnan. Kwintas na dinisenyo ni Longja at espesyal na custom made pa. Isa lang ito sa buong mundo. Gusto mo? Gusto ko, Dad. Mahal na mahal kita. Sabi ni Ruoking, ito ang kwintas na ibinigay mo sa kanya. Kahit na mahirap ang mga taon. Hindi niya ito ipinagbili. Bakit? Dahil ito ay regalo mo sa kanya para sa pagiging adult. May malaking kahulugan. Sinabi niya na ito ay mananatili sa kanya habang buhay. Mr. Cheng, si Ruoking talagang miss na miss ka niya. Ruoking, ako ang nagkasala sa iyo. Kasalanan ko lahat. Ako ang mali. Ruoking, ako ang nagkamali sa iyo. Noon, hindi dapat. Itinaboy ka sa bahay, pinabayaan kang mag-isa, magdusa ng ganito. Ruoking, huwag mo akong takutin. Mabilis kang bumalik, Ruoking. Bumalik ka na, Ruoking. Mr. Cheng. Mr. Cheng. Lolo! Mr. Cheng. Brother Hanlin, talagang patay na si Sister Ruoking? Ito ang death certificate niya. Dahil narito na kayo. Ako na ang una aalis. Sige. Inay. Hindi ko inakalang totoong namatay na ang babaeng si Cheng Ruoking. Talagang patay na siya. Kung ganon, kapag namatay na rin ang matandang to, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Cheng ay mapupunta na sa atin. Huwag mong kalimutan, nandyan pa ang batang si Tuan-Tuan. Ang babaeng si Cheng Ruoking, patay na nga, nag-iwan pa ng isang bata para hadlangan ang mga plano natin. Huwag kang mag-alala. Isang maliit na batang babae lang yan, hindi yan magiging problema. Mahaba pa ang panahon, marami pang pagkakataon. Mukhang ang batang to ay hindi na dapat patagalin pa.
Yan ba si Tuan-Tuan? Bakit siya nag-iisa doon? Tuan-Tuan. Bakit nag-iisa at umiyak dito? Kasalanan ko po lahat. Ako po ang nagsabi kay Lolo tungkol kay Mama. Kaya po siya nalungkot at nagkasakit. Kung hindi ko po sinabi, hindi po magkakasakit si Lolo. Ang nangyari kay mama mo, malalaman at malalaman din ng lolo mo. Tuan-Tuan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Si Lolo katulad ni Mama ay nakahiga at hindi nagigising. Kung mawawala rin si Lolo, mag-isa na lang ako. Napakaliit pa ng batang ito. Hindi alam kung sino ang tatay. Namatay na rin ang nanay. Ngayon, ang tanging kamag-anak niya sa mundo ay nasa ospital. Kawawa naman. Tuan-Tuan, may sakit ang lolo mo. Baka gusto mong sumama muna sa akin? Pupunta po ba ako sa bahay ni Tito? Oo. Sige. Ano ba to? Bakit ba parang laging may malapit na pakiramdam ako kay Tuan-Tuan? Kumusta, Hanlin? Nasa ospital ang Chengdong. Walang nag-aalaga sa Tuan-Tuan, isinama ko na siya. Ah, ibig mong sabihin, dadalin mo si Tuan-Tuan sa bahay mo? May problema ba? Wala. Kinuha niya ang bata. Salamat, Hanlin. Gutom ka ba? Umupo ka doon. Gagawa ako ng noodles para sa'yo. Sige. Kain na. Salamat po. Oo. Hanlin. Hanlin, lumabas ka. Tuan-Tuan, kain ka muna mag-isa. Babalikan kita. Oo. Nanay, ano ang nangyari? Tanong ko sa'yo, pumunta ka ba sa Chengdong para i-cancel ang kasal? Oo, hindi ako magpapakasal sa babae. 30 ka na, hindi ka pa nagpapakasal. Pinapagalit mo ang nanay mo. Sabihin mo ang totoo. Naghihintay ka pa ba sa Cheng Ruokin? Nanay, hindi ko gusto pag-usapan ito ngayon. Bakit narinig ang pangalan ng nanay? Pwede kang hindi magpakasal kahit papaano bigyan mo ako ng apo. Nanay, hindi ako magpapakasal. Saan ang apo para sa iyo? Lola! Naku, ang ganda-ganda naman ng batang ito. Kaninong anak ito? Nanay, ito ang anak ni Roking. Anak ni Ruoking? Kailan pa nagkaanak si Ruoking? Kailan pa siya nagkaroon ng ganito kalaking anak na babae? Oo nga pala, naalala ko na. Noon pa, dahil nga sa pagbubuntis. Kaya siya nag-away sa pamilya at umalis. Ngayon, bumalik na siya sa pamilya Cheng. Nanay, si Roking ay pumanaw na. Ha? Pumanaw na? Nanay, umupo muna tayo at pag-usapan ito. Talagang hindi tiyak ang buhay. Sabi mo si Ruoking ay napakabata pa para... Tama na, nanay. Naalala ko nung bata ka pa niyayakap kita. Mga 5 o 6 na taong gulang ka noon. Katulad ng edad ni Tuan-Tuan ngayon. Napakaganda mo noon. Tama na, nanay. Mahirap para kay Tuan-Tuan ang makalimot. Sa harap ni Tuan-Tuan, huwag na nating banggitin ang mga malungkot na bagay. Tuan-Tuan, sino ang kasama mo ngayon sa bahay? Kasama mo ba ang tatay mo? Hindi kailanman sinabi sa akin ni nanay kung sino ang tatay ko. Pero narinig ko si nanay sa panaginip, tinatawag ang pangalan ni Choji. Chuji?
Ibig mong sabihin, nung nananaginip ang nanay mo, tinawag pa niya ang pangalan ni Hanlin? Baka si Tuan-Tuan ay anak ni Hanlin. Tuan-Tuan, pwede bang makahingi ng buhok mo? Bigyan mo ako ng isang hibla, apo. Nanay, ano ang gagawin mo? Ayos na, kompleto na. Nanay, ano ba talaga ang balak mo? Hello, Secretary Chen. Tulungan mo akong magpa-DNA test para sa pagiging mag-ama. Inay! Pinagdududahan mo na si Tuan-Tuan ng anak ko. Imposible yan. Bakit naman imposible? Kung hindi mo ipapatest, paano mo malalaman na hindi siya anak mo? Si Tuan-Tuan ang anak mo. Tingnan mo ang kanyang mga mata at bibig. Magkamukha kayo nung bata ka pa. Magkakamukha naman ng mga bata. Paano mo nasisiguro na si Tuan-Tuan ang anak ko? Hoy, nanay mo ako. Mula ng bata ka, ako ang nag-alaga sa'yo. Hindi ko ba malalaman yan? Maniwala ka sa kutob ko. Anak mo talaga siya. Baka lang kapag lumabas na ang resulta, mabigo ka ng husto. Mukhang nababaliw ka na sa paghahanap ng apo. Parang may sakit ka't naghahanap ng kahit sinong doktor. Hoy, tigilan mo yan. Anong sinasabi mong masasakit? Hoy, tanong ko sa'yo, ano ba talaga ang relasyon ninyong dalawa ni Ruok King? Wala kaming relasyon. Sabihin mo sa akin, sa inyong dalawa, meron ba talagang nangyaring ganon? Hoy, huwag mong lokohin ang nanay mo. Wala talaga, inay. Napapansin ko dati pa, parang interesado ka sa kanya. At sa loob ng maraming taon, dahil sa kanya, hindi ka nagpakasal. Dahil mahal ko siya pero hindi niya ako mahal. Nasisiyahan ka na ba? Kaya pala ang anak ko isang umiibig ng walang kapalit. Sabihin mo sa akin, nagkaroon ba kayo ng ganong klaseng relasyon? Oo. Yun na. Sa unang tingin ko pa lang, mukha siyang katulad mo. At kapag nakikita ko siya, may kakaibang pakiramdam akong nagmumula sa puso. Presidente G, Madam Chairman, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Patingin nga. Hanlin, anak mo talaga si Tuan-Tuan. Ano? Anak ko si Tuan-Tuan. Anak ko siya kay Ruwoking. Lola, ubus na ang candy. Tapos na rin ang cartoon. Honey, apo kong mabait. Ay, hayaan mong tignan ka ulit ng lola. Pareho. Sabi ko na nga ba, anak ka ni Hanlin, kamukhang kamukha mo siya noong bata pa siya. Tuan-Tuan, tawagin mo ulit ako ng lola. Lola. Apo kong mabait. Tuan-Tuan, hindi ba't sabi mo hindi mo alam kung sino ang tatay mo? Siya ang tatay mo. Halika, lumapit ka sa tatay mo. Ikaw ba talaga ang tatay ni Tuan-Tuan? Oo, Tuan-Tuan, ako ang tatay mo. Bakit ngayong mga nakaraang taon, hindi mo kami hinanap ni Mama? Pasensya na. Kasalanan ko ito. Oo nga, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Ruoking na may anak na pala kayo? Si Ruoking, nitong mga nakaraang taon, mag-isa siyang nagpalaki ng bata sa labas. Napakahirap talaga ng pinagdaanan niya. Hindi ko alam. Pasensya na, kasalanan ko ito. Kasalanan ko rin sa nanay mo. Hanlin. Ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Ruoking? Noong pumasok ako sa kwarto ni Ruoking noon, napansin kong talagang may kakaiba sa kanya. Cheng Ruoking. Anong nangyayari sa'yo? Binigyan ka ng gamot? Tulungan mo ako, bilis. Cheng Ruoking.
Ruoking, mukhang totoong binigyan nga siya ng gamot. Halika, dadalhin kita sa ospital. Ikaw, isa sa alang-alang ko na hindi ka ganun kaayos ngayon, kaya hindi na kita pag-iinitan. Halika, dalhin kita sa ospital. Ayokong pumunta sa ospital. Pakiusap, tulungan mo ako. Pagkatapos bigyan ng gamot si Cheng Ruoking, nag-iisa siyang nakakulong sa kwarto. Kung hindi ako nakarating agad noon, talagang hindi ko maisip kung anong mangyayari. Tiyak na may gustong magpahamak sa kanya. Sino kaya talaga yung gustong magpahamak sa kanya? Hanlin, ano ba talagang nangyari? Yung mga pangyayari noon? Marami talagang hindi tama. Ma, huwag muna kayong magtanong. Iimbestigahan ko ng mabuti ang lahat. Ilang taon ng maling akala ng mga tao kay Ruoking, kailangang malaman ang totoo. Para mabigyan siya ng hustisya, pagkaraan ng ilang panahon, pipili ako ng isang magandang araw para tanggapin ang ating minamahal na apo. Bago mangyari yon, kailangan mong ipaliwanag kay Chairman Cheng ang relasyon mo kina Ruoking at Tuan-Tuan. Nang malaman ni Chairman Cheng na pumanaw na si Ruoking, labis siyang nalungkot. Nasa ospital pa rin siya ngayon at tuloy-tuloy pa rin ang pagkawala ng malay. Kapag nagising na siya, sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Sa hinaharap, hindi ko hahayaang magdanas si Tuan-Tuan kahit kunting paghihirap. Maghanap ka para sa akin ng isang footage. Footage mula 7 taon na ang nakalipas. Address ng hotel. Ipa-PM ko sa'yo mamaya. Boss G, ang tagal na kasi nun. Yung footage na to, malamang wala na yan. Mahirap hanapin yan. Kahit baligtarin ko ang buong mundo. Hanapin mo yan. Kung wala ang footage, lahat ng nagtrabaho doon 7 taon na ang nakalilipas, hanapin mo silang lahat. Sige, Boss G. Pagkatapos ng nangyari sa atin noon, plano ko sanang humanap ng pagkakataon para mag-propose sa'yo. Pero sino ba ang mag-aakala na kumalat ang balitang buntis ka ng hindi kasal at naglayas ka? Cheng Ruoking. Nabalitaan kong buntis ka. Hindi pa nagtatagal mula nang umalis ako, kumalat na agad ha? Oo. Buntis nga ako. Ano naman ngayon? Ikaw at si Jiang Wanwan, hindi ba kayo na? Ang mga bagay tungkol sa akin, huwag kang makialam. Ako at si Jiang Wanwan, hindi ganun ang sitwasyon. Tatanungin lang kita ng isang bagay. Sa akin ba ang batang to? Huwag kang mag-alala. Talagang hindi sa'yo. Ikaw. Sabi ko, Jihanlin, ginamit lang kita para magpa-antidoto. Isang gabing pagkakamali lang yon. Ano, seryoso ka talaga, ah? Cheng Ruoking, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa susunod lumayo ka sa akin ng napakalayo. Ayaw na kitang makita, wag mo na akong hanapin ang batang ito kung kanino man hindi sa'yo. Cheng Ruoking, hindi ko inakalang ganun kang babae. Kung gayon, sa buhay na ito at sa susunod na buhay, huwag na tayong magkita. Sige. Gusto mo yan, di ba? Nagkamali ako sa'yo. Naniwala ako sa mga sinabi mo sa galit. Hindi ko inusisa ng maayos at sa init ng ulo ko umalis ako ng bansa. Ruoking. Salamat sa'yo dahil ipinanganak mo ang ating mahal na anak na babae. Aalagaan ko siya ng buong puso. Kasama na ang pagmamahal para sa'yo.
Ruoking. Bakit mo ako iniwan mag-isa, anak? Wala na ang nanay mo. Ngayon ikaw naman ang nawala, alam mo ba? Namiss ka ng tatay mo? Hindi man lang. Nakita ng tatay mo ang huling pagkakataon. Ginong Cheng, Hanlin, nandito na si Tuan-Tuan. Ginong Cheng. Hindi na maibabalik ang buhay ng patay. Pakiusap, huwag masyadong magdalamhati, huwag kang masyadong malungkot. Lolo, huwag kang malungkot. Ang huling hiling ni Mama ay huwag magdalamhati at malungkot si Lolo. Sige. Nandito na ang ating Tuan-Tuan, hindi na malulungkot si Lolo. Gumaling agad si Lolo. Gusto ni Tuan-Tuan na malusog at malakas si Lolo. Mabait si Tuan-Tuan. Tuan-Tuan, huwag ka ring masyadong mag-alala. Labis lang sa kalungkutan si lolo mo. Kapag nakapagpahinga ng maayos, gagaling na siya. Hanlin, narinig ko na ikaw ang nag-aalaga kay Tuan-Tuan nitong mga nakaraang araw. Naghirap ka. Ang ating Tuan-Tuan ay isang kahabag-habag na bata. Sa murang edad pa lamang, nawalan na siya ng ina. Ngayon, hindi pa rin alam kung sino ang kanyang ama. Tumanda na rin ako. Sa hinaharap, hindi ko na siya maaalagaan ng matagal. Ginong Cheng, may sasabihin ako sa'yo. Kapag narinig mo ito, huwag masyadong magalit. Baka masaktan ang katawan mo. Ano yon? Sabihin mo. Hindi ako magagalit. Sa totoo lang, si Tuan-Tuan ay anak ko. Ano? Sabi mo si Tuan-Tuan ang anak mo? Oo. Ikaw pala yung tao nun. Ako nga. Pero noong tinanong ko si Ruoking noon, ayaw na ayaw niyang sabihin kung sino ang ama ng bata. Yung mga nangyari noon, hindi ko rin masyadong alam ang detalye, pero may hindi pagkakaunawaan talaga kami ni Ruoking. Ginoong Cheng, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong malaman ang katotohanan ng nangyari noon. Bibigyan ko ng tunay na pagkakakilanlan si Tuan-Tuan, at kay Ruoking naman bibigyan ko ng katarungan. Tuan-Tuan. Lolo. Lanak. Lolo, ito po ang bulaklak para sa inyo mula kay Tuan-Tuan. Para sa paglabas ninyo ng ospital. Itong mga bulaklak na ito, si Ate Tuan-Tuan po ang bumili nito kaninang umaga. Salamat, aking munting mahal. Ilang araw na kitang hindi nakikita, Tuan-Tuan. Namimiss na namang mamatay si Lolo. Namimiss din po kayo ni Tuan-Tuan, Lolo. Halika nga't halika mo ako. Napakabait. Yamang ang pagkamatay ni Ruoking ay naging isang katotohanang hindi na mababago. Wala na akong magagawa kundi tumingin na lang sa hinaharap. Buti na lang iniwan sa akin ni Ruoking si Tuan-Tuan. Kung hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay. Ginoo, ang kindergarten ni Ate Tuan-Tuan ayos na po. Pwede na siyang pumasok bukas. Mabuti. Tuan-Tuan, pwede na tayong pumasok sa kindergarten bukas. Masaya ka ba? Masaya po. Tuan-Tuan, halika na. Isuot mo ang backpack mo. Ngayon ang unang araw ni Tuan-Tuan sa paaralan. Itong maliit na kuneho na ito ang hahalili sa'yo ni Lolo. Ayos lang ba? Sige. Kapag sa paaralan may mga pisayo, Tuan-Tuan, sabihin mo agad kay Lolo. Alam mo na. Salamat, Lolo. Alam na ni Tuan-Tuan. Mabait na bata. Kung may anumang mangyari kay Tuan-Tuan sa paaralan, kahit anuman yan, i-report mo agad sa akin. Opo, Ginoo. Paalam, Lolo. May bagong estudyanteng darating ngayon sa kindergarten ninyo. Anak ng mayordomo ng pamilya Cheng. Yung mayordomo matagal na akong naiinis sa kanya. Ginoong Jiang, alam mo na dapat ang gagawin. Huwag kayong mag-alala, Binibining Jiang. Ang kindergarten namin ay hindi para sa kahit sino ang pwedeng pumasok. Tiyak kong palalayasin ang ganitong uri ng tao. Basta't mamatay lang ang batang ito dahil sa atake sa puso, ang magmamana ng Cheng Group ay ako na lang. Halika, laking ginang. Magandang araw, Ginong Jiang. Ito po ay... Para sa pag-enroll ng bagong estudyante? Magandang araw po, ma'am. Ako si Tuan-Tuan. Sa panahon ngayon, ang anak ng isang mayordomo ay pwedeng pumasok sa eksklusibong paaralan natin? Ginoong Guro. Ano po ang ibig ninyong sabihin?
Anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay ang magandang anak mo ay hindi pwedeng pumasok sa eksklusibong kindergarten namin. Guro ka, pero pinagbibidahan mo ang mga estudyante. Ganyan ka ba magturo? Paano ako magturo? Wala kang karapatang magkomento, mabait na tao. Ikaw. Anong nangyayari? Maaga pa lang. Malayo pa lang ay naririnig ko na ang ingay ninyo dito. Nanay ni Xiaomei, tamang-tama ang dating ninyo. Kayo na ang humusga. Ang anak ng isang katulong, pwedeng mag-aral sa eksklusibong kindergarten natin. Kaya pala may kakaibang amoy. Amoy mahirap pala kayo. Guro Zhang, kung ang anak kong si Xiaomei ay magkaklase ng batang galing sa mahirap na pamilya, magkakasama sila sa paaralan, ibababa lang nito ang antas namin. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Kung alam lang ninyo ang tunay na pagkatao ng aming batang ginang, tingnan ko lang kung masasabi ninyo pa yan. Ay nako, kinilabutan ako. Naniniwala ka bang mapapaalis kita at ang batang to magpakailanman sa Jiangcheng? Ito ang bantog na ginang ng Jin Group sa Jiangcheng. Sa bandang huli, hindi lang sa kindergarten namin, kundi sa buong Jiangcheng, walang kindergarten na tatanggap sa anak mong yan. Kung magpapatuloy ito, maaapi ang aming batang ginang. Kailangan kong sabihin agad kay Chairman Cheng. Tita, hindi ako yung anak niya, may lolo ako. Ano? Mga tauhan, sumama kayo sa akin sa kindergarten. Mommy, laruan ko ito. Hindi ba ito ang laruan ng anak kong si Xiaomei? Aba, nakapagnakaw ka agad? Guro Zhang, ano ang gagawin natin? Hindi ako nagnakaw. Ito ang regalo ni Lolo kay Tuan-Tuan. Ang manika na ito, binili ito ng nanay ko. Mula pa sa ibang bansa. Limited edition pa nga ito. Eksakto, ang manika na ito, talagang akin ito, na dinala ko mula sa abroad. Para kay Xiaomei, tignan mo naman ang itsura mong mahirap. Nakapunta ka na ba sa ibang bansa? Ninakaw mo ang manika ni Xiaomei, ayaw mo pang aminin. Ibalik mo na sa kanya at humingi ka ng tawad. Hindi nagnakaw si Tuan-Tuan. Ito talaga ang manika ni Tuan-Tuan. Hindi ako hihingi ng tawad. Kaninang umaga nakita kong personal. Ibinigay ito ng aming chairman sa aming batang ginang. Kayong mga tao, talagang naninirang puri kayo. Chairman? Ano? Yung chairman ninyo, baka naman may tindahan lang ng siopaw? Oo nga, tama ka. Posible nga yun. Kayong mga... Pinapayuhan kita. Ibalik mo na lang ng maayos ang manika kay Xiaomei. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at ipapakulong kayong lahat. Ayaw kong ibigay ni Tuan-Tuan. Ito talaga ang manika ni Tuan-Tuan. Ito ang regalo ni Lolo kay Tuan-Tuan. Nagsisinungaling si Xiaomei. Ikaw na batang to, hinamak mo pa ang anak ko. Paano magsisinungaling si Xiaomei? Tignan mo naman kung sino ka. Sino ba siya? Ibalik mo na kay Xiaomei. Humiling ka ng tawad. Huwag kang magsalita ng walang basihan. Amin talaga ang manikang ito. Bakit kami hihingi ng tawad? Mga mahihirap, mga walang hiya talaga. Nagpapakabait pa kami sa inyo, no? Kung hindi ka pa hihingi ng tawad, huwag kang magalit kung di na ako magpapakagandang loob. Nanay ni Xiaomei, sa tingin ko, hindi na kailangan, hindi na tayo dapat magpakabait sa dalawang magnanakaw na ito. Palayasin na natin sila ngayon din. Tao, ninakaw ng magnanakaw na ito ang manika ni Xiaomei. Kunin nyo ang manika. Palayasin nyo ang dalawang ito. Ang kapal ng mukha mo. Kung malalaman ng aming Chairman Cheng na inaapi nyo ang aming batang ginang, hindi kanya patatawarin. Chairman Cheng? Sinong Chairman Cheng? Huwag mong sabihin sa akin na si Cheng Xiaoting ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Chairman Cheng? Oo. Ibig mong sabihin apo siya ni Cheng Xiaoting? Huwag kang magbiro. Hindi ko pa naririnig yan. May apo na ganyang kalaki si Chairman Cheng. Si Tuan-Tuan nga ang apo sa tuhod ng aming Chairman Cheng. Hindi lang napaalam sa publiko. Matigas pa rin ang ulo mo. Guro Zhang, ayoko na ang anak ko ay makakasama ng isang sinungaling sa iisang kindergarten. Hindi pa ba siya dapat tanggalin? Tinanggal ka na! Mga guard, ano pang hinihintay nyo? Bigay ito sa akin ni Lolo. Malakas pala ang bata. Tuan-Tuan, okay ka lang ba? Kayong mga ito, nanlalamang kayo sa kapangyarihan nyo. Batang ginang, okay ka lang ba? Huwag mo akong takutin, batang ginang. Subukan nyo lang galawin ng anak ko. Sinong may lakas ng loob na hawakan ng anak ko? Tuan-Tuan, anong nangyari sa'yo? Kayong dalawa. Kung may mangyari man kay Tuan-Tuan, hindi rin kayo mabubuhay. Paano nangyari yun? Paano posible na po siya ni Chairman Cheng? Hoy! Hindi ba't matapang mong sinabi na anak siya ng katulong? Pinahamak mo ako. Chairman Cheng, nagkakamali kami. Talagang hindi namin alam na apo ninyo si Binibining Tuan-Tuan. Umalis ka. Hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad, kundi ang aking apo.
Simula ngayon, ang Cheng Group ay titigil na sa lahat ng pakikipagtulungan sa Jin Group. At ikaw, Chairman Cheng, hindi ko sinasadya yon. Nadaya rin ako ng iba. hanggang ngayon nangangatwiran ka pa? Hindi ka karapat dapat maging guro. Tinatanggal ka na. Opo, may nag-utos sa akin na gawin yon. Nag-utos? Oo. Sino ang nag-utos sa'yo? Si Jiang Jiang, si Jiang Wanwan ang nag-utos sa akin. Ipinagkanulo ako ng babaeng yon. Ano? Si Wanwan? Lolo. Tuan-tuan. Lolo, masyado akong nahihirapan. Chairman Cheng, ang usaping yon, imbestigahan natin mamaya. Parang inaatake sa puso si Tuan-Tuan. Sige, dalhin mo siya agad sa ospital. Tara na. Wala na ang lahat. Tuan-Tuan, huwag kang magkaroon ng anumang mangyari sa'yo. Kasalanan ko ito, Lolo. Dapat ngayon ay ako ang personal na naghatid sa kanya sa paaralan. Amo. Narito na ang doktor. Doktor, suriin mo agad ang kalagayan ng aking apo. Doktor, kumusta na? Malubha ang kalagayan ni Tuan-Tuan. Kailangan agad ng operasyon. Ayusin mo agad yan. Walang dapat magkamali. Kung hindi, wala na kayong trabaho. Sige, aayusin ko agad. Tuan-tuan, aking mahal na tuan-tuan, huwag kang magkaroon ng anumang mangyari. Ikaw ang pinakamamahal ng lolo. Dapat kang maging maayos. Ikaw na lang ang natitira sa mundo para sa akin, Lolo. Chairman Cheng, mapalad si Tuan-Tuan, hindi siya magkakaproblema. Huwag kang masyadong mag-alala. Boss G, 7 taon na ang nakalipas, ang testigo sa paglalagay ng gamot kay Jinger Rocking ay natagpuan na. Ano ang sinasabi mo? 7 taon na ang nakalilipas may naglagay ng gamot kay Rocking? Chairman Cheng, mahaba ang kwento tungkol dito. Sasabihin ko sa'yo ng detalyado mamaya. Dalhin mo agad dito ang testigo para makausap ko. Opo. Ginoong G, Ginoong Cheng, siya ang testigong nakasaksi noon. Sabihin mo nga, ano ang nakita mo noon? Ako ang tagalinis ng hotel noon. Nakita ko mismo. May naglagay ng gamot sa inumin ni Ginoong Cheng. Natatandaan mo pa ba ang itsura nung naglagay ng gamot? Oo, natatandaan ko. Para sigurado, kumuha pa ako ng video. Ate Rocking, masama ba ang pakiramdam mo? Samahan ka naming umuwi sa kwarto para makapagpahinga. Bitawan niyo ako na lang. Oo nga, Walking. Samahan ka na namin, ganyan ka na nga, di ka namin mapapabayaan. Bitawan niyo ako! Ang babaeng ito, maghihintay na lang siyang masira ang buhay niya. Tama na, umalis na tayo. Hayaan nating masulyapan niya ang sarap mamaya. Totoo pala ang lahat ng sinabi sa akin ni Rocking. Sila nga ni nanay niya ang may gawa. Kaya pala noon, hindi ko lang napagbintangan si Rocking ng mali. Ako pa ang hindi direktang pumatay sa kanya. Natuklasan ko rin yung hindi pagkakaunawaan namin ni Rocking noon. Plano rin lahat yon ni Jiang Wanwan. Ang mahal ko ay si Rocking, pero hinanap siya ni Jiang Wanwan at sinabi kay Rocking na nilalaro ko lang siya at ang tunay kong mahal ay si Jiang Wanwan. Naniniwala si Rocking kaya gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Yung pagbubuntis ni Rocking, sila rin ang ina niya ang nagsabi sa akin. Hindi lang nila sinabi sa akin na buntis si Rocking, sinabi pa nilang magulo ang buhay niya. Bilang isang ama, paano ko papayagan na ganun ang anak kong babae? Kung noon pa man ay naniwala ako kay Rocking, hindi sana siya. Chairman Cheng, may isa pang bagay na natuklasan ko lang kamakailan, hindi ko pa nasasabi sa iyo. Noong hinuldap ka at sinagip ka ni na Jiang Wanwan, nagpapanggap lang din silang mag-ina. Yung humuldap sa iyo, sila rin ang nag-utos. Ang layunin ay para maging tagapagligtas mo sila at makalapit sa iyo. At saka, yung pagkamatay ng iyong asawa nun, may kinalaman din sila. Lahat pala ng ito ay dahil sa akin. Ako ang nagpasok ng masasamang tao. Iniwan ko ang dalawang itong masasama sa tabi ko
habang ang aking asawa at anak ay isa-isa nang nawala. Hanlin, dito ka na lang magbantay. Nasa operasyon si Tuan-Tuan. Maraming kasamaan ang mag-ina. Ako mismo ang dapat gumawa ng paraan sa kanila. Ma, nahalata na ang plano natin. Yung mga ginawa natin noon, malamang alam na ng taong iyon. Umalis na tayo, bilisan mo. Ano, bakit biglaan? Huwag ka nang magtanong, sa daan na lang kita sasabihan. Hindi na kayo makakaalis. Tatay Cheng, bakit ka biglang umuwi? Inatake sa puso si Tuan-Tuan. Nasa operasyon siya ngayon. Hindi ba dapat nasa ospital ka para samahan siya? Inatake sa puso si Tuan-Tuan. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng butler nang pauwi siya kanina. Ganun ba? Pero sa pagkakaalala ko, hindi pa umuwi ang butler. Nakaprepare na ang mga bagahe. Saan kayo pupunta? Kuya Cheng, saan pa ba pupunta? Matagal na kaming hindi nakapagbakasyon ni Wanwan, kaya magbabakasyon lang kami. Wala akong oras makipag-usap sa inyo, mga tauhan. Tatay Cheng, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin ko? Ako ang dapat magtanong kung ano ang balak ninyo. Bakit ninyo sinaktan ang pamilya ko? Wala po, Tatay Cheng. Baka may hindi pagkakaunawaan. Hindi namin kayo sinaktan kailanman. Hindi pagkakaunawaan? Hanggang ngayon, nandadaya ka pa rin? Kuya Cheng, nagkamali kami. Gusto lang naming makuha ang pagmamahal mo. Ano naman ang mali doon? Palagi ninyong ginagamit ang linyang yan para ipilit sa akin. At dahil doon, ako ang dahilan ng pagkamatay ng asawa at anak ko. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng hirap na dinanas nila para maranasan ninyo. Suntukin nyo ang mukha nilang dalawa hanggang mamaga para hindi na sila maglakas loob na magsinungaling. Opo. Tatay Cheng, huwag po. Nagkamali po ako. Huwag po. Mabuti nga sa inyo ang pagbugbog. Sa mga nakaraang taon, pumatay kayo ng asawa ko at sinira ninyo ang relasyon ko kay Ruo King. Ngayon, gusto nyo pang saktan si Tuan-Tuan. Bawat isa sa mga ito, bawat isa sa mga bagay na ito ay sapat para mabulok kayo sa bilangguan. Kuya Cheng, paumanhin po. Patawarin niyo na po kami. Ilang taon na kaming nag-alaga sa inyo ng anak ko. Kahit walang malaking ambag, may naitulong naman. Basta patawarin niyo lang kami. Ako at si Wanwan, hindi na muling lilitaw sa harap niyo. Hindi na kayo maiinis sa amin. Ngayon pa kayo nagsorry. Naaalala ko tuloy dahil sa sinabi mo. Narinig ko, yung pangyayari noon na iniligtas niyo ako, plano rin pala niyo yon. Hindi po. Paano naman nangyari yon? Noon, hindi pa nga kami magkakilala. Paano kami magpaplano? Hindi magkakilala, noon naging ako ang pinakabatang milyonaryo sa Jiangcheng. Lahat ng pahayagan, maliit man o malaki, ay nagulat. Tapos sasabihin mo, hindi mo ako kilala? Tatay Cheng, nagkamali po ako. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Patawarin niyo na po kami, pwede ba? Alisin mo ang maruming kamay mo. Nalabag ninyo ang batas. Dapat kayong parusahan. Dalhin nyo ang dalawang masasamang ito sa presinto. Opo. Huwag, Kuya Cheng. Huwag. Hello? Director Cheng, matagumpay ang operasyon ni Tuan-Tuan. Talaga? Mabuti naman. Sige, pupunta na ako dyan. Doktor, kumusta na si Tuan-Tuan? Mabuti ang paggaling ni Tuan-Tuan. Pwede na siyang ilipat mula sa ICU patungo sa regular na ward. Talaga? Mabuti naman. Doktor, kung gayon, pwede na ba kaming makita si Tuan-Tuan? Oo, kapag nailipat na si Tuan-Tuan sa regular na ward, pwede na kayong pumasok para dumalaw. Sige. Salamat po, Doktor. Tuan-Tuan, apo kong minamahal. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Masakit pa ba? Oh, Tuan-Tuan, kung meron kang nararamdamang hindi maganda, sabihin mo agad kay Papa, ha? Hindi masakit, Tuan-Tuan. Lolo, Papa, huwag kayong umiyak. Kung kayo ang uumiyak, saka lang masasaktan ang puso ni Tuan-Tuan. Sige. Susundin namin ang sinabi mo. Hindi na kami iiyak, ha? Papa, huwag ka ring umiyak. Hindi naman umiiyak si Papa. Masaya lang si Papa dahil matagumpay ang operasyon mo. Sobrang saya ko. Halika. Tingnan mo, Tuan-Tuan. Ito ang paborito mong candy. Marami ang binili para sa iyo ni Lolo. Nasa bahay lang ang lahat. Kapag nakalabas ka na sa ospital, pwede mo nang kainin sa bahay. Sige, salamat, Lolo. G. Hanlin. Grabe ka naman. Nagkasakit at na-ospital si Tuan-Tuan. Bakit hindi mo man lang ako sinabihan? Ma, natatakot lang akong baka masyado kang mabahala kaya hindi ko sinabi.
Apo ko sa dugo ang may sakit. Ano man ang mangyari, dapat mong sabihin sa akin. Hoy, 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 hoy! Apo ko sa dugo si Tuan-Tuan. Ilang araw ka palang naging apo sa akin ay nagmamadali ka na agad. Huwag mong takutin ang ating munting mahal. Ano ba? Nasa ospital ang apo kong tunay, hindi ba dapat akong magmadali? Ano bang sinasabi mo? Para bang si Tuan-Tuan ay hindi apo ko sa tuhod? Matagal ko nang kinuha si Tuan-Tuan dito, alam mo ba ang mga gusto niya? Heto, ito ang paboritong candy ni Tuan-Tuan. Alam mo ba? Sa karaniwan, si Chairman Cheng ay strikto at seryoso, maingat sa lahat ng bagay. Pero pagdating sa pag-aagawan ng atensyon, parang mga bata sila. Nakakapagtalo pa nga sila ng nanay ko. Ay nako, mas matagal ka lang ng kaunting araw nakasama siya. At saka, ang mga panlabas na hilig mo, madali ko lang malaman sa internet. Sige, pag nalaman mo na lang saka ka magsalita. Pero sa huli, ako pa rin ang pinakamalapit kay Tuan-Tuan. Siya ang munting prinsesa ng pamilya G. Hindi naman napangasawa ng pamilya G si Walking. Ako ang pinakamalapit kay Tuan-Tuan. Sige na ma, Chairman Cheng. Huwag na kayong magtalo, kailangan pang magpahinga ni Tuan-Tuan. Lolo, Lola, wag na kayong magtalo. Pareho kayong mahal na kamag-anak ni Tuan-Tuan. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Sige, Tuan-Tuan, tama ka. Kami ang mga taong pinakamamahal mo. Ikaw rin ang pinakamamahal na apo ng lolo. Oo nga, tama ka Tuan-Tuan. Ikaw ang munting prinsesa ng ating lahat. Ay, ang aking mahal. Dapat kang gumaling ng mabilis. Uwi na tayo. Magandang araw po, Ginoong Cheng. Ang iyong anak sa labas na si Jiang Wanwan ay sangkot sa isang krimen. Sabi nila, kayo mismo ang nag-report sa pulis. Maituturing ba itong pagtatakwil sa sariling pamilya para sa mas malaking kabutihan? Ginoong Cheng, si Jiang Wanwan ay nahatulan ng 15 taong pagkabilanggo. Ano ang masasabi mo rito? Pagtatakwil sa sariling pamilya? Kinamumuhian ko ang sarili ko dahil hindi ko siya mas maagang ipinasok sa bilangguan. Tungkol naman sa 15 taong parusa, iyon ay nararapat lang sa kanya. Ginoong G, si Jiang Wanwan ang iyong nakatakdang pakakasalan. Ngayon, nakakulong na siya. Ano ang masasabi mo rito? Yamang tinanong mo ako, samantalahin ko ang pagkakataong ito para linawin ang maling balitang ito. Una sa lahat, ang balitang si Jiang Wanwan ang aking nakatakdang pakakasalan, sa palagay ko, siya rin ang nagpakalat noon. Layunin niyang gamitin ang opinyon ng publiko para mapilitan ako. Si Jiang Wanwan ay hindi kailanman naging aking nakatakdang pakakasalan at saka, ang taong mahal ko mula noon hanggang ngayon ay hindi si Jiang Wanwan, kundi si Cheng Ruoking, ang anak ni Ginoong Cheng. At kami ni Ruoking ay mayroon ng bunga ng aming pagmamahalan. Ito ang maliit na batang nasa harapan ninyo. Ito ang aking anak na babae, si Tuan-Tuan. Ano? Si Ji Hanlin, ang presidente ng G Group, hindi pa kasal pero mayroon ng ganito kalaking anak. Ito ay talagang isang malaking balita. Oo nga, hindi ko inaasahan na noong mga nakaraang taon, si Jieng Cheng Ruoking ng pamilya Cheng ay nagkaanak ng hindi kasal. At ang anak pala ay kay Ji Hanlin. Nakakagulat talaga, parang palabas sa TV lang. Talagang hindi inaasahan. Mga kasamang mamamahayag, sa tamang panahon, ako at si Hanlin ay magdaraos ng isang pagtitipon para kilalanin si Tuan-Tuan. Inaanyayahan namin ang lahat na dumalo. Wow, ang ganda-ganda ng aking munting prinsesa ngayon. Halika, hayaan mo akong tingnan ulit. Ang ating Tuan-Tuan, maganda ka kahit anong isuot mo. Pero mas maganda ka kapag suot mo ang bestida na regalo ko. Gino, ito po ang kolyar na ipinabili ninyo. Halika Tuan-Tuan, tingnan mo. Ito ang kolyar na ibinigay ng lolo noon sa nanay mo. Ngayon, ibibigay ko ito sa iyo. Sana ang ating Tuan-Tuan ay maging masaya at malusog habang lumalaki. At maging tulad ng nanay mo na matapang. Ayos lang ba? Sige, salamat Lolo. Gagawin ko talaga yon, Lolo. Halika, isusuot ko ito sa iyo. Tuan-Tuan. Ito ang maliit na koronang regalo sa iyo ng daddy. Mula ngayon, ikaw na ang tanging prinsesa ng daddy mo. Sa hinaharap, kung ano man ang gusto mo, gagawin ng daddy ang lahat para mabigyan ka. Tuan-Tuan, binilhan ka rin ng lola ng ilang malalaking bahay. Sa hinaharap kung saan mo gusto tumira, doon tayo, ayos ba? Halika, halikan mo ako. Salamat, Lola. Yung kay daddy? Salamat, Daddy. Si Lolo. Salamat, Lolo. Gusto na gusto ni Tuan-Tuan ang mga regalo ninyo. Sige na, magsisimula na ang salo-salo. Tuan-Tuan, papasok na tayo. Halika, alis na tayo. Sige, tara na.
Unang beses kong makita ang Cheng Group at G Group ay magkasamang magdaraos ng pagkilala sa kamag-anak. Nabalitaan kong nakita na ang apo na babae ni Chairman Cheng. Sayang lang, ang panganay na anak na babae ng pamilya Cheng ay namatay ng maaga. Gusto ko talagang makita kung ano ang itsura ng maliit na prinsesa na ito. Maligayang pagdating sa pagdiriwang ng pagkilala sa kamag-anak ngayong araw. Sa ngayon, pakisalubong si Chairman Cheng. Salamat sa inyong lahat sa kabila ng inyong abalang schedule sa pagdalo sa pagkilala sa aking apo na babae. Gusto kong sabihin. Noong mga panahong iyon, ako ang laging nagkamali sa aking anak na babae, Cheng Ruoking. Ang kanyang pagpanaw ang pinakamalaking panghihinayang sa buhay ko at ang panghabang buhay na sakit sa aking puso. Pero ngayon, dahil kay Tuan-Tuan, parang regalo rin ito sa akin ni Ruoking. Ngayon ipinahahayag ko na si Tuan-Tuan ang magiging nag-iisang tagapagmana ng aking Cheng Group. Pakilagay si President J. Bagamat si Ruoking ay pumunta na sa langit, mananatili siyang minamahal ko magpakailanman. Ngayon at sa hinaharap. Si Tuan-Tuan ang anak ko kay Ruoking. At siya rin ang nag-iisang anak ni Jihan Lin. Dito ko ipinahahayag na si Tuan-Tuan ay magiging nag-iisang tagapagmana ng G Group. Gusto kong sabihin sa lahat ng naririto si Tuan-Tuan ang maliit na prinsesa ng aming pamilyang G. Sa hinaharap, hindi ninyo siya pwedeng apihin. Kapag nalaman ko na may nagpamalasakit sa kanya, hindi ko siya patatawarin si Wan Lanshu. Tuan-Tuan aking munting mahal. May gusto ka pa bang sabihin? Mahal ko si Lolo. Mahal ko si Lola at si Papa. Kapag nakita ito ni Mama sa langit, siguradong matutuwa siya. Mama, mahal kita.